Praise the Lord. Sa hindi na pagtatagal mga kapatid, habang tayo ay nakatayo, ay buksan natin ang ating mga Bible sa 2 King chapter 20, verse 13 hanggang 14 mga kapatid. Kailangan ko rin ng additional. Ang ating tig 12 na salamin mga kapatid. $12 lang mga kapatid. Praise the Lord. So, sabay-sabay nating babasahin mga kapatid ang tatlong verse na ito. 2 King chapter 20 verse 13 mga kapatid. Ang sabi dito mga kapatid, and Hezekiah hearkened unto them and showed them all the house of his precious things, the silver and the gold and the spices and the precious ointment and all the house of his armor, and all was found in his treasure. There was nothing in his house, nor in all his dominion, that Hezekiah showed them not. At sa 14 mga kapatid, sabi dito sa 14, then came Isaiah the prophet unto King Hezekiah, and said unto him, what said this man, and from whence came from unto thee? And Hezekiah said, they are come from a far country, even from Babylon. As a 15, and he said, what have they seen in thine house? And Hezekiah answered, all the things that are in mine house have they seen. There is nothing among my treasures that I have not showed them. Talagang ipinakita lahat mga kapatid, ibinuyang lahat ang kanyang mga kayamanan, kung ano yung mayroon sa kanyang kaharian. So tayo ay manalangin muli, O God. Salamat muli, Panginoon, sa hapon na ito, Panginoon. Ang iyong lingkod muli, Panginoon, ay nakatayo sa iyong harapan. At ang mga salita mo, Lord God, ay nabasa na, Lord God. We ask, Lord God, and I ask, Lord God, ang anointing, Lord God, your presence, Lord God, be upon your servant, Lord God, that your words will be delivered according to thy will, Lord God. Because without you, Lord God, walang magagawa ang iyong lingkod, Lord God. Parang singling timbals lang, Lord God, without your anointing. Let your power, Lord God, move. Let your spirit, Lord, will move in our midst, Lord God. Lord Jesus, we thank you and we claim more the victory. In Jesus' name, amen and amen. So palapakan natin ang ating Panginoon. At pwede na kayong makaupo mga kapatid. Praise the Lord. Dito mga kapatid, si King Hezekiah mga kapatid, siya ay nag-umpisa na hari anong namatay ang kanyang tatay na si King Ahaz mga kapatid. Mababasa natin na siya ay pang 13 na kings mga kapatid. Ang kanyang tatay ay si King Ahaz, ang pang 12 na king of Judah. At ang kanyang tatay na ito ay isang idolaters mga kapatid. Nagsasamba siya sa mga Diyos-Diyosan. Amen. Pero nung naging si King Hezekiah na ang hari mga kapatid, sinira niya lahat yung mga idols na yon. Wala siyang itinira bagkos siya ay lumakad according to the sight of God. He was a great king mga kapatid, but meron siyang kahinaan. Ang kahinaan niya mga kapatid ay parang nagyayabang siya mga kapatid. Sa nabasa natin mga kapatid, sinabi nga niya dito mga kapatid, I show them all. Talagang ibinuyang lahat, pinakita lahat yung kanyang kayamanan. Meron ba tayo, may mga ganun ba sa atin mga kapatid? Pagka may nabiling bagong gadget o bagong gamit ay idinidisplay, pinopos. That is the spirit of Hezekiah. That is the spirit of Hezekiah, mga kapatid. Just let people know, let people say it na, oh may ganito ka pala, ay oo, meron. Pero kung puro ka post dito, post doon, you have the spirit of Hezekiah. Amen. Praise the Lord. Kasi dito mga kapatid, kaya dumating yung kanyang mga bisita para siya ay congratulate at siya ay sabihan na i-appreciate siya mga kapatid dahil siya ay nabuhay, binigyan siya ng additional 15 years. May sakit si King Hezekiah before. Ito ay iinom ko lang mga kapatid para makilala natin si King Hezekiah. Siya ay nagkasakit pero nanalangin siya ng marubdob sa Panginoon at binigyan siya ng additional 15 years. Ngayon, nagkaroon siya ng 15 years and then after that mga kapatid, siya ay gumaling at nagpatuloy siya sa pagsisilbi. At ngayon, nung binisita siya ng mga taga-Babylonian, ngayon ang kanyang ginawa. Ipinagyabang niya kung ano yung meron siya. Oh, may sasakyan ako, may bahay akong maganda, bago ang cellphone ko. Yan mga kapatid, ang espiritu na to ay spirit of Hezekiah. Pero hindi ito ang aking ibabahagi mga kapatid sa oras na ito.
Pero ito, during the time na si Hezekiah pinagpala, ang Panginoon ay binigyan siya ng additional 15 years, ang Panginoon ay nagmamatyag sa kanya. Nagmamatyag ang Panginoon sa kanya dito mga kapatid. At nung nakita nga ng Panginoon, ang ginawa niya na ganyan ay inutusan niya si Prophet Isaiah. Actually, ang Isaiah 39:3-4 at 2 King 20:14 at 15 ay pareho mga kapatid, ang nilalaman. Kaya sabi sa Hezekiah, sa Isaiah mga kapatid, Isaiah 39:3, Then came Isaiah the prophet unto the king Hezekiah and said unto him, halos kapareho ito mga kapatid, What said these men, and from whence came from they unto this, sabi niya, and Hezekiah said, They came from a far country unto me, even from Babylon. At ito ang isa. Then said he, sabi ni Hezekiah, What have they seen in the house? Kaya ito ang aking gustong ibahagi sa inyo sa araw na ito mga kapatid. What have they seen in thine house? Ang tanong na ito, at ito rin kung ano ang gusto ng Panginoon na iparating sa atin at bawat isa sa atin. Ano nga ba ang meron sa ating bahay? Ano ba ang nandun? Ano ba yung naglalagay doon? Ano ba yung mga bagay na nasa loob? Ano ba yung nangyayari sa loob ng ating bahay? Ano ba yung mga ginagawa natin? Ano ba ang mga ginagawa ng ating mga anak, ang ating mga pamilya? Yung ugali natin, yung ginagawa natin, pagtuturo natin at lahat-lahat na ito. Amen. Praise the Lord. So, God carefully observing everything on our life too, like Hezekiah. At when God sees something in our life, God will come. Someone will rebuke you or remind you. Amen. And hopefully, and I pray na ito ay paalala sa ating lahat mga kapatid. Hallelujah. So, number 1, what has God seen in the house? Kung pupunta ang Panginoon sa bahay ninyo ngayon, hindi literally kung ano yung nakikita niya. Ano ba ang makikita? Ano ba ang nangyayari sa bahay ng bawat isa sa atin? Amen. Alam natin na ang Panginoon knows everything. God knows our thoughts. Lahat iniisip pa lang natin, alam na ng Panginoon. Anong sabi sa 1 Corinthians 3:20? And again, the Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain. God knows our thoughts. Every thoughts of ours. God knows it. Amen. It takes time for a man. Tayo, yung iniisip natin minsan, ang desisyon natin minsan, nag-iisip pa tayo kung anong gagawin ko. Ito ba, ganito ba? But God knows already our final decision. Alam na niya because God knows already our thoughts. Amen. Praise the Lord. So, wicked thoughts destroyed the world during Noah's time, mga kapatid, dahil sa masama, sa mga thoughts, pag-isip ng mga tao, sinira ng Diyos ang mundo. Sabi sa Genesis 6:5-7, And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Kaya ang ginawa ng Panginoon sa 7, and the Lord said, I will destroy. Di ba? Sabi sa amin, I will destroy, sabi, men whom I have created from the face of the earth. Kaya sinira niya, mga kapatid. Gusto ba natin, mga kapatid, pagpupunta ang Panginoon sa ating bahay at hindi siya natutuwa at sisirain niya ito? Of course, we don't want, mga kapatid. Gusto natin maging maayos ang lahat. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam din natin, mga kapatid, na ang Panginoon, sinabi na before pa sa Psalm, sa mga salita ni David, mga kapatid, sa mga sinulat ni David, sabi ng Psalm 94:11, And the Lord knoweth the thoughts of man. Ganon din, the Lord knows what we think. In Psalm 56:5, every day they rest my words, and their thoughts are against me for evil. Kinakalaban pala ang thought ng Panginoon. Alam na ng Panginoon, against me for evil. Talagang kinakalaban, sa isip pa lang natin, kinakalaban na natin ang Panginoon. Because they are ito ang thoughts na rebellious, mga kapatid. So pagpupunta sa ating ang Panginoon sa atin, we count it na pupunta sa puso natin ang Panginoon sa oras na ito. Ano ang makikita niya kaya? Ano kayang makikita niya sa iyong mga puso? Is it a vanity? Is it evil? Mamaya, mga kapatid, malalaman natin. Amen.
In James 2:1-4 mga kapatid, sabi dito sa James 2:1-4, mahaba-haba ito mga James 2:1-4. Ito yung kwento mga kapatid na they are inaano nila yung tao na kung ano yung itsura, ganun nila ito in-entertain. Kung maganda ang pananamit, mukhang mayaman, maganda ang pagka-entertain. Inaayos, dito ka upo sa magandang upuan. Pag mahirap, mukhang gusgusin mga kapatid, inilalagay sa gilid lang na matigas na upuan o hindi magandang upuan. Ito ang thoughts ng James mga kapatid, James 2:1-4. Yung may pagtangi, yung may hindi balanse ang pagtingin sa kapwa natin mga kapatid. Meron tayong paborito, meron yung hindi natin gusto mga kapatid. Amen. Ito ay hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. Hindi ito gusto ng ating Panginoon. Dahil mukhang mayaman ba? Entertain him. Dahil malaki ang binibigay na tithes o whatever else na tulong, iba na yung pagtrato mo. No, we have to treat each and everyone with the same respect and love. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito ba? Ang pagtatangi, mga kapatid, ay hindi ito maganda. Ayaw ng Diyos na may pinapaboran tayo. Ayaw ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Pagkakita pa lang natin sa tao, pagbungad pa lang niya sa pintuan, mga kapatid, we have to look him with love. A precious soul. Not look at his attire, not look na, parang wala namang kwenta itong ano na to. Mayaan nyo na lang. Siya na lang. Alam ng Panginoon kung ano yung nasa isip natin, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. The Lord knows when you think too highly of yourself. Ito pa. Sabi dito sa Romans 12:3 mga kapatid, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according to as God hath dealt to every man the measure of faith. Minsan kasi mga kapatid, porket nauna na tayo, matagal na tayo, mas mataas ang pinag-aralan natin, mas maganda ang buhay natin, feeling natin, mas okay tayo sa kanila, mas magaling tayo sa kanila, mas mataas ang pagtingin natin sa sarili natin. Feeling highly ba? You are boosting yourself. Hindi mo pinapansin sila dahil feeling mo, ikaw yung nauna, matagal ka na, ikaw na yung pinakamagaling. Sige, sabihin natin, ikaw na yung pinakamagaling sa klase, ikaw na ang pinakamagaling kumanta, ikaw na yung pinakamagaling mag-gita, ikaw na yung pinakamagaling na magpiano o any instrument, mga kapatid. But don't look at yourself so high. Remember that every gift that we have came from God alone. Every gift that we have came from God alone. Huwag nating isipin, mga kapatid. Kaya pagpapasok ang Panginoon sa iyong bahay, o kaya sa puso natin, mga kapatid, at makita niya ito, He will not be pleased. Tandaan natin. Amen. Praise the Lord. Next, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, just be humble. Di ba? And God will lift you up. Magpakumbaba tayo at ang Panginoon na magtaas at huwag nating itaas ang ating sarili natin. Amen. God knows. Praise the Lord. Next, mga kapatid. Whatever we have attitude towards our husband or wives, children and parents, brother or sisters. Ano nga ba yung pakikitungo natin? Porket minsan tayo ang nagpapadala, tayo ang meron, tayo ang breadwinner. Minsan piling natin na we are higher than them. We are better than them. We are on the top of them. At sila ay nasa baba. That's not an attitude of a Christian. Amen. Amen. We are here for our family. Yes. But alam ko, most of us na nakarating dito sa Hong Kong, mga kapatid, ang pakay natin ay maghanap ng trabaho para maging maayos ang buhay ng ating kapamilya. That is good. But when God choose you to serve Him, kagaya ko, mga kapatid, na tinawag ako, naging bisita rin ako, gaya ng dalawa nating bisita, salamat sa ating dalawang bisita, naging bisita rin ako, naupo rin ako dyan, naghintay din ako ng mga 5 to 10 minutes, pinaliwanag about salvation. At anong ginawa ko? I believe with the Word of God. At nandito ako ngayon at nakatayo sa harap ninyo. Amen. Lahat tayo, most likely, mga kapatid, pumunta dito talaga para maghanap buhay, pero hindi lang yun pala ang plano ng Panginoon. Amen. God knows the thoughts, but
you don't know the thoughts of God. Ang plano mo magtrabaho dito, pero ang plano pa rin, sige, pag nasa Hong Kong ka na, tatawagin kita. Amen. Praise the Lord. Ganun ang nangyari sa karamihan sa atin. Bibilang lang mga kapatid, yung galing sa Pilipinas, baptized in Jesus' name already, serving God faithfully. Amen. Praise the Lord. Remember, God knows what's in our mind and our thoughts. God is perfectly aware also of our words. Una, thoughts pa lang. Inisip mo pa lang. The next is our words. Ating mga pananalita, mga kapatid. In Matthew 12:36, sabi niya dito, "But I say unto you, that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment." Yung mga sinasabi natin, pagdating ng paghukom, lahat ito, mga kapatid, ay ipaalala ng Panginoon. Nagsabi ka nga ng ganito eh. Una, inisip mo pa lang ngayon, sinabi mo pa. Ay mas lalo mga kapatid, it is a sin against God. Amen. Ecclesiastes 12:13 and 14, "Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret things, whether it good or whether it be evil." The question is, how do you speak to your husband? How do you speak with your children? How do you speak with your parents? How do you speak with your friends? Is it pleasing unto God or not? Because as I said, every words will be judged by God. Amen. Praise the Lord. At tandaan natin mga kapatid, every words will be judged. Hallelujah. God knows also and sees and will judge our action. Thoughts, minds, mga kapatid, thoughts or minds, action. At ngayon mga kapatid, hallelujah, it's nung words, mga kapatid. Ngayon naman mga kapatid, it's all about actions mga kapatid. Yung thoughts natin nung una, yung pananalita natin, nakikita lahat ng Panginoon yan. Ngayon naman, yung ating action. Iniisip, sinasabi, ngayon, yung ginagawa natin. Yung masamang tingin nga lang eh, hindi na maganda eh. Si Ilocano yung mag-side look na ganyan, nagkusilap kung natin Ilocano mga kapatid. Your action, sabi nga, action speaks louder than words. Di ba mga kapatid? Totoo ito mga kapatid. Praise the Lord. Sabi ito, go to heaven, we must do for the Lord. With action mga kapatid. In Luke 6:46, "And why call ye me Lord, Lord, and do not do the things which I say?" Marami mga kapatid nagsasabi na, Pentecostal ako, I believe in one God. Sa salita lang, wala sa gawa. Yes, wala sa gawa. I'm Pentecostal, naniniwala ko na isang Diyos, naniniwala ko na si Kristo ay siya rin yung Diyos na nagkatawang tao. Yes, that's good. But wala sa gawa. Puro kasalita. Amen, which is not good. And Matthew 7:21, "Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which in heaven." Mga kapatid, maraming nagsasabi na, Lord, ipinangaral ko ang salita mo, di ba mga kapatid? Ginawa ko lahat ng ganito, ganyan, ganyan. But the next word is, sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Kasi you don't have action, wala kang ginawa. Wala kang ginawa. Puro ka lang salita, okay, magaling ka magsalita, yes, good, that's good. Pero wala kang ginawa, action. Kailangan action mga kapatid. Ang sinasabi dito mga kapatid is discipleship. The commission that we have to call visitors, ask them to repent, ask them to serve God. Praise the Lord. Kailangan may action tayo, may ginagawa tayo mga kapatid. Hindi lang puro salita, hindi puro daldal na sinasabi, hindi lang puro marites. Amen. Kaya ang tanong dito mga kapatid, are we all mouth and no action? Puro salita ba lang ba tayo pero walang ginagawa, mga kapatid?
Are we working, endeavoring? Ano yung endeavoring? Nagsusumikap ba tayo mga kapatid para makadala ng mga kaluluwa dito sa bahay ng Panginoon at makilala ang Panginoon at makipagkaroon siya ng relasyon at magkaroon din siya ng buhay na walang hanggan? We have to do it with action. Amen. May action dapat tayo dito mga kapatid. Amen. At kung pumunta ang Panginoon sa iyong puso at sa isip, sa iyong iniisip mo ngayon mga kapatid, what is God seen in thy heart? Amen. Una mga kapatid, what has God seen in thine house? At pangalawa, what have thine children seen in thy house? Ano ang nakikita ng ating mga anak sa ating pamumuhay? Pag umuwi tayo sa ating mga bahay, inaaway ba natin ang kanilang tatay? Amen. Tayo ba ang nagluluto para sa ating mga magulang, sa ating mga pamilya, o sila ang pinagluluto natin? Karating ko lang pagod ako ang nagbibigay ng pera, ako ang nagtatrabaho, ikaw na ang magluto. Amen. May mga ganun mga kapatid. Porket siya, ang breadwinner minsan, feeling niya, siya na yung boss. But remember, mga kapatid, tayo ay asawa. There is a pattern. Jesus, the Father, the Mother, and the children. Amen. Hindi pwedeng mother ang mauuna sa father. Amen. Father, mother, children. Praise the Lord. So, tuloy tayo mga kapatid. Children are quick to pick up even simple hypocrisy. Kahit napakasimpleng bagay. Ito ay totoong pangyayari mga kapatid. A testimony sa ate ko actually mga kapatid. Laging nag-aaway ang ate at kuya ko nung nag-aaral ako sa Maynila mga kapatid. Nung first year college ako, may anak silang maliit. Ang nangyari mga kapatid, yung bayaw ko mga kapatid ay seloso mga kapatid. Nagsiselos sa ate ko. Siguro maganda yung ate ko, siya hindi masyadong pogi. Lagi silang nag-aaway at ang narinig ko ay yung salita na hindi maganda. At yung anak nilang maliit nung lumaki, nung alam nang magsalita mga kapatid, yun din ang sinasabi. So, ito ang point ko dito mga kapatid. Ang bata kung ano yung narinig, yun yung sinasabi niya. Pag nagagalit na at kung kakausapin mo at ayaw niyang gagawin, yun ang sinasabi niya, yung bad words. So, ang mga bata kung anong nakikita niya sa atin, ano nakikita nila sa atin, yun din ang matatanim sa kanilang puso. Tandaan natin mga kapatid. So, what have thy children seen in thy house? Amen. Minsan mga kapatid, sa kanilang pag-aaral, sinasabi, ang homework mo, gawin mo yung homework mo, yung mga assignment mo, tapusin mo lahat. Ipinipilit natin ito sa kanila. Amen. Ipinipilit natin na tapusin lahat ang homework bago matulog. But the sad thing is, pinipilit ba natin sila na mag-join ng Sunday school pagdating ng Sunday ba kapatid? Meron yung iba. Hopefully lahat tayo ay ganun. Na pinipilit natin o sinasabi natin, pumunta ka ng maaga pag-join ka sa Sunday school. But we have to be example. Kaya tayo ang mauna. Amen. Nakikita ng mga bata ito sa ating buhay. So we must put God first. Amen. Kailangan unahin natin ang Panginoon lagi. Kailangan ang Panginoon lagi, kagaya ng tithes and giving. Una sa listahan, tithes, hindi yung una sa taas, utang. Hindi yon ang pattern mga kapatid. Tithes, and then utang. Isunod niya na yung utang kung may utang. Kung wala, savings muna. Tithes, savings, expenses. Yun ang right term mga kapatid. Tithes, savings first. Kung late ang savings, you will not, hindi mo maabot yung target mo na maiipon mga kapatid kung hindi mo susundin yung pattern na yon na tithes, savings, expenses. Pero kung tithes, utang, tapos expenses, savings, wala kang may save. Wala talaga mga kapatid. Praise the Lord. So when we worship regularly mga kapatid, we have to regularly also teach our children mga kapatid. Kung mag-attend tayo ng Bible school, mag-attend din sila. Kung sila ay tinuturuan natin, pinipilit natin na tapusin ang kanilang mga pag-aaral sa kanilang homework sa school, pilitin din natin sila na mag-join ng Bible school. Samahan din natin sila na kung may conferences mga kapatid, sa mga youth conferences mga ganyan, kasi we're talking about our children, encourage them to join.
Finance them kung kaya nyo mag-finance. Pag hindi nyo kaya, magsabi kayo sa mga tulungan mo ako, gusto kong maano yung anak ko, maka-join siya, pero kulang ako sa finances. Ask someone, pray and ask someone to help you. Lapitan nyo ako. Pagbagong sahod. Yes, actually, I always do that. I always do it. Hindi ko, this is not, hindi ko pinagaya, pero kung may lalapit sa akin, I never say no, mga kapatid, basta meron. Pag wala, of course, sabihin mo wala. But pray before. Kasi ito ang gusto ng ating nakikita ng ating mga anak kung ano yung ginagawa natin. We are our example. Amen. Praise the Lord. Children at a very early life learn what our priorities are. We must put God first. In fact, with God first, we have to place Him first talaga, hindi yung first lang tapos walang action, with action talaga mga kapatid. Kailangan may ginagawa tayo, hindi lang sinasabi. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 22:37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. So kung nakikita nila na inuuna natin ang Panginoon, na minamahal natin ang Panginoon, the pattern is very good. At makikita nila, gagawin din nila mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Ito ang tanong mga kapatid. Kung gusto natin na sila ay kagaya natin, nakikita kaya nila na tayo ay nag-aaral ng ating mga Bible, binabasa ba natin ang ating mga Biblia, mga kapatid? Nagbabasa ba tayo? Kasi sinasabi natin na mag-join ka ng ganito, ganyan. Mag-join ka ng ganyan, ganyan. We have to join first. Nakikita kaya nila yun? Nag-join ka ba ng conference? Pag umuwi ka at nataon mga kapatid na may ladies conference, may sectional conference, nag-join ka ba? Baka inuuna mo yung, hindi, may banding kaming mga kaklase ko. May banding, may batch reunion kami. Yun din ang makikita nila mga kapatid. You have to, as I said, put God first. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ito mga kapatid. Sa next mga kapatid, what have others seen in thy house? Yung ibang tao, anong nakikita? Una, ang Diyos alam niya. Pangalawa mga kapatid, yung nakikita ng anak natin sa ating mga ginagawa. Ngayon, yung kapitbahay natin. Lalabas tayo sa ating bahay. What have others see in thy house, mga kapatid? What do your friends, neighbors, see in your house? Ano ang nakikita nila sa ugali natin? May magbabago na ba? Mula nang tayo ay, tinatawag natin tayo ay Kristiyano. Amen. Is there any difference in your house with their house? Not literally na mas magandang bahay mo dahil nag-abroad ka. Ang sinasabi dito mga kapatid, yung ating pamumuhay. Nakikita ba nila na ikaw ay hindi na nakikipagkapit bahay at kwentuhan dito, kwentuhan doon, maghapon na walang ginagawa? Hindi na ba nila naririnig na nag-aaway kayo ng iyong asawa sa loob ng bahay mo? Kung dati inaaway mo, ngayon hindi na. Nung umuwi ka, dahil abroad ka, tinawag ka ng Diyos, nagsilbi ka, naging Pentecostal ka, umuwi ka, wala nang sigawan. Ganun ba, mga kapatid? Or pareho lang, nung umuwi ka, baka mas malakas pa ang boses mo. Baka mas malakas pa ang boses mo noon. Noon, parang hindi masyado. Ngayon, mas malakas na. What have others seen in your house? What your neighbors seen in your house? Amen. Praise the Lord. May pagkakaiba ba, kapatid, sa ating pananamit, pananalita, pag-iisip, mga advices. Lahat ito ay kasali mga kapatid. Pag alam nila mga kapatid na you are, hindi natin sabihin na ikaw ay wala ang santo mga kapatid. Yung mga santo, tayo ay hindi santo. We are trying we are all sin. Sabi nga ng Romans 3:23, for all have we are fallen short of the glory of God. All are sinners. Tayo lahat ay makasalanan. Pero may nakikita ba na pagbabago sa atin mula nung tayo ay naging Kristiyano at sa dati nating buhay mga kapatid? Nakikita ba ito? Napapansin ba ito ng mga ating kapitbahay? Kahit hindi kayo pastor, hindi kayo
wala kayong posisyon, whatever else, kahit regular na member lang, pag nakita nila na may pagbabago, iba na ito. At nalaman nila na ikaw ay Pentecostal. Sabihin natin, one God believer, naniniwala na may Diyos. Pag may problema ang mga yan, lalapit sila sa'yo. Magpapa-advise sa'yo. At nung una na hindi ka pa nag-abroad, hindi ka pa tinawag ng Panginoon, ang advice mo ay, negative. Ngayon, positive na. Dapat ganun ang kanilang makita. Amen. Praise the Lord. Noon ang sinasabi mo, pero ngayon hindi na, sabihin mo, manalangin tayo. Sabi nga ng Biblia, sabi mo, forgive your enemies, pray for your enemies. As Jesus died for us, He forgive us. Amen. Dapat ganun ang makita mga kapatid ng mga kapitbahay natin sa atin. Hallelujah. Praise the Lord. Now, next mga kapatid. Sa 2 Corinthians 6:14-18, mahaba ito mga kapatid. Ito ay sinasabi dito na huwag tayong do not yoke equally to unbelievers mga kapatid. Hindi sinasabi dito na layuan natin ang mga hindi nananampalataya. Ang sinasabi dito, huwag tayong makiayon sa kanilang mga ginagawa. Hindi yung makisama pa rin tayo. Makipagkaibigan tayo, kwentuhan pa rin tayo. Kung nagiinuman sila, pwede kang lumapit. Pero huwag kang iinom sa kanila. Makipsabihin mo. It happens to me mga kapatid. We have also may reunion kami noon. Lahat sila, pati babae talaga. Iba na ang mundo ngayon mga kapatid. Ang nagpo-post na rin ay babae, puro alak na. Sila na yung, totoo ito mga kapatid. May post sila, sabi ni Mrs. Nakakaya naman ang mga ito. Ang pinupost pa, alak pa talaga. Mga babae. Nung nag-reunion kami, yung chief of police na taga sa amin mga kapatid, siya yung tanggero, alam na siguro, siya na yung mga dating umiinom. Huwag niyo itaas ang kamay. May tanggero mga kapatid, pinaiikot talaga, tagay. Pagdating sa akin, talagang umayaw ako mga kapatid. Sabi ko, pasensya na. Sabi ko, sir, sabi ko sa kanya, kasi chief of police siya eh. Sabi ko, pasensya na, sabi ko, hindi ko pwedeng inumin yan. Against the will of God, sabi ko hindi na ako umiinom. Sabi ko, may video ko din, sabi ko, sasayaw at kakanta na lang ako. But of course, ang kakantahin ko, Christian song, mga worship song, mga joyful song, mga kapatid. Sinabi ko, hindi, kunti lang, sabi, ngayon lang, wala nang kasunod. Sabi ko, I'm sorry to say, sabi ko, talagang umayaw ako mga kapatid. Nakita nila na may pagbabago. Yun ang dapat mga kapatid. Hallelujah. Tapos mula noon, sabi niya, pastor na. Sabi ko, hindi pa. pastor na. Sabi ko, hindi pa. So, ito mga not equally. Hindi sinasabi na lumayo tayo sa kanila. Makisama tayo. Huwag tayong makiayon sa kanilang mga maling ginagawa. Amen. Praise the Lord. Yung oras ko, malapit na pala. We are our epistles written, mga kapatid. Ang buhay natin ay nakasulat na parang mga epistles, mga kapatid. Ang buhay natin ay parang bukas na libro, mga kapatid, na nababasa ng lahat. Kasi sinasabi natin na tayo ay mananampalataya kay Kristo. Kaya dapat makita sa buhay natin ang buhay ni Kristo. Amen. Nakatingin sila sa atin. Ba't yata? Pentekulagtit, sabi pa sa akin noon, mga kapatid. Pentekulagtit daw. Sa mga Tagalog, at ang sabi ng Pentekulagtit kasi yung patalon-talon daw, Pentecostal na talon-talon, yung minsan umiiyak, minsan sumasayaw, tumatawa, minsan iiyak na naman. Ganon kami sa dalawa nating mga bisita. Huwag kayong magtataka kung paano yung style naming magpuri. Ganon talaga mga kapatid. Kung masaya ka, there is a joy, tears of joy, di ba? Tears of joy. Amen. Praise the Lord. So, we should think of our lives in this passion. May nabasa ako mga kapatid na gusto ko yung niyan dito. Gusto ko yung sinulat mga kapatid. The seconds of our lives are as words. The minute of our lives are lines. Mga kapatid, lines. The hours, nag-umpisa seconds, minute, and hours of our lives are as a paragraph or verses, mga kapatid. The days of our lives as are the pages. The weeks of our lives as are
the chapters. The months of our lives are as the section, mga kapatid. And the years of our lives are as volumes. Unang nag-abroad tayo, mga kapatid, siguro yung iba may utang, nagbabayad. Another volume of life next year. Pangalawang taon, nagpapatayo na ng bahay. May pinagbago. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Bago tayo umalis, yung kamarites natin, mga kapatid, ganun yung akala nila pagbalik na. Pero pagbalik mo after 2 years, pagbakasyon mo, iba na, dapat ganun. Yung volume of our life changes everything. There is no gradually changes, mga kapatid. Wala yung baptized in Jesus' name today, tomorrow na, pakabait na. Walang ganun. Walang ganun, mga kapatid. Gradually, unti-unti, mga kapatid, na gumagaling. Ang Panginoon nga, nung ginamot niya yung isang bulag, mga kapatid, He put clay on the eyes, tapos malabo pa. Inulit ng Panginoon because there is no gradually. Inulit niyang nilagyan ulit at naging malinaw na. Ganun, mga kapatid. Pero kung may nabalitaan kayong ganun, praise the Lord. Pero wala pa kasi ako nabalitaan, mga kapatid, na baptized in Jesus' name, filled with the Holy Ghost, bukas, nung kasunod na, napakabait na. Wala pa akong nabalitaan na ganun, mga kapatid. Amen. And the last, mga kapatid, yung oras ko, mga kapatid, what should be seen in our houses? Ito ang dapat makita in God's way. In God's way, mga kapatid. A husband who is head of the wife. So ito yung sinasabi ko kanina. Dapat ang asawa talaga ang nasa taas. Anong sabi sa Ephesians 5:23? For the husband is the head of the wife, even as Christ as the head of the church, and as He the Savior of the body. Jesus, husband, wife. Hindi pwedeng wife ang kasunod kay Jesus. You are violating the Bible, the Word of God. Amen. Husband who love their wives. Magtanong pala ako, mahal kayo ng mga asawa nyo? Yung mga may asawa? Yeah, praise the Lord. Say amen. Because there is power in the Word. Kahit hindi kayo mahal noon, pero hindi lang naman siguro, minahal na kayo dahil kayo ng breadwinner. Hopefully hindi, mga kapatid. Minahal na kayo dahil nakita na niya yung pagbabago, that twist of your life. Na kayo ay naging mabait na, mapagmala sa Kanya. Dati, kumusta ka? Anong balita dyan? Ngayon, hindi na. Love, kumusta ka? Mahal, ano nang balita sa mga anak natin? Di ba? Ganun, mga kapatid. Dapat may changes. Amen. Ako sa aking asawa, pag umaga, mga kapatid, ang text ko sa kanya, how are you, my love? Yan ang, hindi, this is the reality, my how are you, my love? Yan ang unang text ko. Paggising ko sa umaga, nagluto ako kasi nasa, paggising ko sa umaga, luto talaga ako, mga kapatid, luto. After that, maligo, pag alis na ako sa bahay, doon ako magte-text, mga kapatid. Yun lagi ang ko, how are you, my love? Praying for strength for today. Mga ganun, mga kapatid. Mag-reply naman siya, busy, my darling. Okay, ha? Yes. Kasi nagluluto na siya that time Kasi nga may karinderya kami. Nagluluto na siya kasi pumupunta sa karinderya namin ng mga 5:36, ganyan. Kaya, busy my darling, sabi niya sa akin. Amen. So alam ko naman na hindi ko muna tatawagan, pabayaan ko muna siya. Saka lang siya maging free, mga 11, ganyan na, nakapagluto na siya ng mga ulam, mga ganyan. So ganun dapat ang makita sa atin. Dahil kayo ang nandito, kayo ang mag-text sa asawa niyo ng umaga, kayo ang unang mag-text. Love, good morning. Diba? Makikita yung pagbabago nyo noon, walang ganon. Amen. Praise the Lord. Wives who are submissive to their husband. Sabi sa Ephesians 5:24, therefore, as the church is subject unto church, so let the wives be to their own husband in everything. Submit. Ayan. Submit. Sabihin natin, mga kapatid, submit. I submit myself to my husband. Praise the Lord. Yun dapat. Yun dapat. Amen. Ito ang dapat makita ng Panginoon sa atin. Amen. What should be seen in the house, mga kapatid. Ito ang dapat, mga kapatid. We have to submit everything. Kahit ikaw ang gumagawa ng pera, sabihin natin, breadwinner, kung asawa natin, karamihan kasi ang mga asawa doon, may kita rin, may trabaho din, pero mas maliit talaga ang kita. At any cost,
Mas malaki ang kita niya, mas milse. Kung may plano ka, may bibilhin ka o may plano kayo, kailangan mag-usap kayo, magsabi ka sa iyong asawa. Hindi porket ikaw mas malaki ang sahod, ikaw ang nag-provide, sa'yo galing yung pambili, ikaw nang, ito ang gusto ko, ako ang nag-provide ng pambili, ako ang magdidesisyon. No! That's not the way God is. Sabihin pa rin natin sa ating asawa, mga kapatid, na, nga gusto kong ganito sana mangyari, kung okay lang sa'yo. Pero kung hindi papayag ang asawa mo, submit. Amen. Submit. Tandaan natin ito. This is God's way. Amen. Children. Let's talk about children. Children who are trained in the scripture. In Proverbs 22:6, sabi niya daw, train up a children in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train na natin. Nung umuwi tayo, we already believe in one God. Itinuro natin. Sinasabi na natin na God will never leave us. Kung may problema, huwag kang mag-alala. Pagka may Boy Scout at walang uniforme, walang pambili ng sapatos, kung ano-ano, sabi mo, anak, huwag kang mag-alala. God will provide. Mapapasok ito, maiiwan sa utak ng ating mga anak, yung mga sinasabi natin, mga kapatid. Tulad ng una kong sinabi kanina, yung mga ginagawa natin na iiwan sa isip, sa puso nila. At tatanda, tulad ng binasa natin, He will not depart from it. Ibig sabihin, hindi niya ito makakalimutan. Nakatanim sa kanyang puso. At ipamumuhay niya ito. Na he will believe in God in all situations. Amen. Matatandaan niya ito ang mga itinuro natin. Huwag ka mag-alala. God will provide. Sa mga dalaga, huwag kayo mag-alala. God will provide. Dalaga, God will provide. Just pray. At the right time, God will provide. Kapatid, God will provide. Remember, God's promise is more than 8,000. Amen. Praise the Lord. So dito mga kapatid, sa parents mga kapatid, parents who discipline is spunk their children. In Proverbs 19:18, sabi niya, chasten thy son while there is hope, and let not thy soul spare, for he is crying. 22:15, magbasa muna ako. Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from him. Normal mga kapatid na minsan pinapalo natin ang ating anak, pero huwag naman nasasaktan na yung may latay. May mga bukol lang daw. Grabe naman pag binukol mga kapatid. But yung anak ko mga kapatid, actually yung nag-iisa kong unika-iha mga kapatid, hindi talaga nakatikim ng palo sa akin mga kapatid. Kaya gustong-gusto niya ako. Pag papipiliin mo sa nanay at tatay, kay papa ako. But hindi kasi ako yung tao mga kapatid na nagagalit agad na na pagka nagagalit ako, sinasabi ko pa rin yan ng tamang way. Tapos pag nasabi ko na, okay na ako. Wala nang kasunod yun. Hindi ko na ulit-ulitin. Kasi minsan, ang mga babae kasi, rewind dito. Pag rewind na naman. That is the nature siguro ng babae. At may sinare din si Sister Sisa sa akin mga kapatid na why and how you preserve your marriage for long. May 3 pinagtanungan mga kapatid. Sabi mag-asawa, paano yung napapatagal? Ba't ilang taon na kayo mag-asawa? Sinasabi, may 20, 30 at 50. Yung isa sabi niya, ang ginagawa ko, I understand my wife. Inuunawa ko na siya. Yung isa naman sinasabi, kung anong sinabi niya, yun ang ginagawa ko, kaya nagtagal ang relasyon namin. Yung isa naman mga kapatid, sabi niya, why you preserve your marriage long? For 50 years. Ang sabi niya, because my wife is the boss. Sabi niya mga kapatid. So, ewan ko sa inyo mga kapatid, kung tama ito mga kapatid. Basta sabi ng asawa ko, darling, parang tama ito. So, talagang ang pag-aasawa sa aming mga lalaki talagang unawa talaga mga kapatid. Unawa. But be thankful if your husband is in the same faith, na may takot sa Diyos. Kung may takot sa Diyos ang asawa niyo, you are advantage to the others, to those millions and thousands.
Amen. So pasalamat kayo. Love your husband. Submit to your husband. Amen. Praise the Lord. So, dito ako mga kapatid. Children who obey their parents, Ephesians 6:1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Galing tayo sa mga anak, mga kapatid. Mostly sa atin siguro, hindi ko binababa na Trinitarian, whatever else, another faith. I call it another faith. Galing sa ibang faith, mga kapatid. Noon, no respect, mga kapatid. Noong unang panahon, naalala ko, pag ang lolo ko noon, tumingin na yung makuha ka sa tingin, mga kapatid. Tatahimik na ang mga bata, mga kapatid. Pagka nag-usap ang mga tatanda, tapos may bata na tatakbo-takbo, makuha ka sa tingin, tinawag ang pangalan mo, tignan ka, aalis na. Di ba, mga kapatid? Totoo ito. Pero ngayon, hindi na. Kahit anong pilit mo, mga kapatid, kahit na sinasaway mo, mga kapatid, the more na ginagawa, mga kapatid. At ito pa ang trending, mga kapatid. Ang mga anak natin, yung mga bata ngayon, nung unang panahon, pag naglalaro sa labas at umuwi na madungis, pinapagalitan natin. Ngayon, nasa loob na ng bahay, nagse-cellphone na lang, pinipilit natin na lumabas para mag-exercise. Dahil puro cellphone na lang. Iba na talaga, mga kapatid. Kailangan i-balance natin, mga kapatid. Noon gabi, patintero kami. Pag uwi ko, pinalo ako. Pinapalo kami ng kapatid ko na yung younger kong sister, mga kapatid. Patintero sa labas. Pag uwi namin, siguro kung ngayon siguro, at puro cellphone na lang ako, sisipain na ako ng father ko at ng mother ko. Maglaro ka naman sa labas. Amen. Kaya iba na. Kaya kailangan din natin i-balance lahat, mga kapatid, sa ating mga anak, kung paano natin sila palakin. Nasa atin na unang tinawag ng Panginoon, paano natin sila ayusin, mga kapatid. At ito ay nakikita ng Panginoon sa ating bahay, sa ating buhay, sa ating puso, sa ating the way of our life. Amen. Children who sees their parents praying, studying, and being faithful to God's word will do the same. Mga kapatid, ang mga bata na nakikita talaga nila, they will do it the same thing. Pag linggo, pag unang harvest, we call it the first fruit, may bit-bit sa local church sa Pilipinas, makikita natin talagang naka-display dyan. Saging, kung ano, gulay, kung ano yan. May manok pa na nakatali, mga kapatid. Totoo, mga kapatid, may mga manok. Nung bago ako sa Pilipinas, nakita ko nandoon. Pero yung iba, ginagawa na lang pagka-preaching na, mga kapatid, tinatabi. Pero nakikita ko nandoon. May bigas, kung ano-ano, mga kapatid. Pag nakikita ng ating mga anak na ganun, mga kapatid, they will see it. At ito ay kanilang gagawin. Amen. At ako ay patapos na, mga kapatid. So, kung sa oras na ito at ang Panginoon ay papasok sa ating puso, papasok sa iyong bahay, ano kaya ang makikita niya? May grudges pa kaya sa ating puso? May mga bagay pa kayang malabo na hindi makita ng Panginoon kung ano ang nasa likod nito. Hindi mo makita pero kita na ng Panginoon na hindi ka pa nakapagdesisyon kung ano pang gagawin mo. May mga bagay pa nakatago na madumi, may mga bagay pa na hindi mo pinapatawad. May mga bagay pa ba, mga kapatid, sa kapitbahay mo na may narinig kang negative na naiwan sa puso mo na pag uwi ko, tatamaan ka sa akin. Makikita mo kung sino ako. May mga ganun pa ba, mga kapatid? Hopefully wala na. After sa preaching na ito, mga kapatid, ano ang makikita ng Diyos pag siya ay pumunta sa buhay natin? Pag pumasok sa ating puso, sa ating isipan, sa thoughts in our minds, in everything, what will God see inside of us? Like Hezekiah, sa ating opening text, mga kapatid, nung may bumisita sa kanya, ipinakita niya lahat, ibinuyangyang niya lahat, ipinagyabang niya lahat. In God, there is no secret. God sees everything in our heart. Ano man ito, malaki, anumang bagay na tinatago natin sa ating puso, sa ating isipan, nakikita ng Panginoon ito.
At kung ikaw ay lalapit ngayon o mamaya dito sa harap, ano ang makikita ng Diyos? May pagbabago ba o wala? At kung wala pa mga kapatid, there is still time. Ano ang nakalagay sa loob ng ating puso? Ano ang nakalagay sa isip natin? Ano ang nakalagay sa mga bagay na plano natin? May pagbabago ba sa mga plano natin pagkatapos nating marinig ang salita ng Diyos sa oras na ito? May mga plano ba tayo na dapat, hindi pala dapat ganun, hindi pala dapat ganyan? May time pa tayo mga kapatid para baguhin ito. Hallelujah. Remember mga kapatid, God knows your thoughts. God knows our thoughts. God knows what you are thinking. Alam din ng Panginoon kung ano ang iniisip mo sa ibang tao. At alam din ng Panginoon kung ikaw ay feeling mo ay nagmamataas. Amen. At alam din ng Panginoon kung ano ang sitwasyon nyo sa inyong mga bahay. Ano yung pakikitungo mo. Kung paano mo pinalaki yung mga anak mo. Kung paano mo tratuhin ang asawa mo. Kung paano mo tratuhin ang mga kapatid mo, ang mga magulang mo. Tandaan natin ito mga kapatid, na walang lihim sa ating Panginoon. Ang attitude natin dapat ay inclined to the God. At tayo ay tatayo sa oras na ito. At inaaninyahan ko kayo na lumapit ito sa harap. At sa oras na ito, we are free. Ano man ang gusto nyong sabihin sa Panginoon. And I said, again, God knows your thoughts. Hindi ka pa lumalapit sa Panginoon sa oras na ito. Alam na niya kung ano yung panalangin. But you have to say it in your words. Kung may dapat ka pang isuko, this is the time na isuko mo na ito. Kung may mga dapat na plano ka na dapat baguhin, sabihin mo na sa Panginoon sa oras na ito. Kung may mga bagay ka pa, mga kapatid, na hindi na aayos sa buhay mo sa iyong anak, you can come unto God. What God will see in thy heart. Hallelujah. Hallelujah. Ang Diyos ay maawain. He is merciful. He is faithful. He is just to forgive our sins and our transgressions. Kung may mga kasalanan sa ating mga bisita, kung may mga bagay na gusto kang ilapit sa ating Panginoon, kung mga bagay na gusto mong ihingi ng kapatawaran sa ating Panginoon dahil tayo ay walang perpekto sa atin mga kapatid. Lahat tayo ay nagkasala. Sabi ng Panginoon, I will forgive you. I will remember no more your sins. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I open the altar mga kapatid na lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mon, ang presensya ng Panginoon ay narito at nakikita niya kung ano ang iyong nasa isip, ang iyong nasa puso, kung ano ang mga plano mo. At today is the day na sabihin mo sa Panginoon kung mga dapat pang baguhin, kung mga dapat bang aayusin, may mga dapat ba na kailangan mong ibaba, na yung feeling mo ay nasa taas ka. This is the right time to humble yourself to our God. This is the time to ask God to guide you. This is the time that ask God to help you do His will in your life. This is the time to ask God to direct your way. He is the way. In Him alone, there is peace. In Him alone, hallelujah, there is life. Sa ating dalawang bisita, sa ating mga bisita, Jesus is the way, the truth, and the life.